Ito mga kababayan, bumahag yung buntot kahit wala namang buntot. Natakot itong si Atty. Claire Castro. So bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte sa katauhan nga nitong si Atty. Rod Castillo mga kababayan. Bakit nasabi ko na natakot itong si Atty. Claire Castro na bumahag yung buntot? Dahil nandito sa balita mga kababayan, ayaw ni Atty. Claire Castro na ikumpara siya kay Atty. Rod Castillo. Anong ibig sabihin mga kababayan? Ibig sabihin, natatakot siya na baka magkaroon sila ng sagutan nitong si Atty. Rod Castillo mga kababayan. Dahil sa tingin ko naman talaga ay mas magaling itong si Rod Castillo. Dahil napakagaling nitong sumagot. Mamaya may video tayo ipapakita dyan sa bandang dulo kung paano kagaling sumagot ng mga katanungan itong si Atty. Rod Castillo mga kababayan. O ito na, wag na natin ito patagalin para malaman ninyo kung bakit bumahag yung buntot ni Atty. Claire Castro sa bagong tagapagsalita ng OBP na si Atty. Rod Castillo mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Communications Undersecretary Claire Castro dumistansya sa pagkukumpara sa kanila ni bagong OVP spokesperson Ruth Castello. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang Radyo Patrol. Christian Yusores. Christian, anong detalye? Dumistansya si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa mga naghahamping at nagtatapat sa kanila ni bagong talagang Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castello. Sa press briefing, naniniwala si Castro na hindi nila kailangan magtapatan ni Castello dahil nakatuon naman sa katotohanan at transparency ang kanilang trabaho bilang mga tagapagsalita. Ito mga kababayan, siguro itong si Attorney Rod Castillo ay yun nga, yung nakatuon sa katotohanan, yung gustong sabihin. Pero itong si Atty. Claire Castro, pasensya na, paano ito nakatuon sa katotohanan? Mukhang wala pa naman yata tayong narinig mga kababayan na may katotohanan itong mga sinasabi sa tuwing may presko nito. Halos lahat mga kababayan ay puro imbento. Hindi naman siguro. Kailan ba ito nagsasabi ng katotohanan? O, example natin para maniwala kayo. O, katulad ng sinabi niya, na yung mga barangay nga, ito yung talagang napaka-viral ngayon mga kababayan. Yung mga barangay na cleared na sa droga. Tapos nagpakita nga ng napakapal na papel na ayon sa kanya, ilistahan daw. Dahil nga sa tanong ni Eden Santos, isang napakagaling din na reporter ng 25, na booking mga kababayan. Na yung listahan pala na yon ay wala man lang nakalista na kahit isang barangay. May pizza doon mga kababayan kung kailan na-cleared. May taon. Pero walang barangay. Paano ka naman magsabi na may mga barangay na cleared na sa droga pero wala namang pangalan ng barangay? At nung tiningnan nga ni Eden Santos, itong mga papel na ito na napakapal ay yung kalahati mga kababayan ay blanco. O paano ka pa maniniwala na sinasabi mo at sasabihin mo na nakatuon sa katotohanan para maiparating ninyo sa ating mga kababayan yung ginawang mabuti ng inyong mga amo? O katulad nitong si Atty. Claire Castro, ang amo nito, itong Pangulong Marcos, na puro naman halos budol mga kababayan. At itong si Atty. Rod Castillo, yung amo naman nito, siyempre nito tayo kay VP Sara Duterte. Sabi nga ng iba mga kababayan, kinukumpara ito eh. Pero ayaw nga ni Atty. Claire Castro, bumahag nga yung buntot. Ayaw niyang ikumpara sila mga kababayan. Sabi ng ating mga kababayan, itong si Atty. Rod Castillo daw, ay talagang hindi daw halos makabasag pinggan pag magsalita. Samantalang ito naman si Atty. Claire Castro, para daw palingkira. Kung magsalita mga kababayan, laging lutang. O ito, magpatuloy natin ito. Ayon naman si Castro sa pahayag ni Castello na ang kanyang appointment ay hindi para maging attack dog ni VP Sara.
Naniniwala si Castro na hindi na kailangan ng Vice Presidente ng isang attack dog o tagapagsalita na magbibitaw ng mabibigat na pahayag at kritikal na atake sa ibang opisyal para protektahan ang kanyang interes at tanggapan. Si Castelo ay dating Undersecretary ng Department of Trade and Industry bago napili bilang OVP spokesperson. At yan. Tama naman talaga na hindi na kailangan ng attack dog ni VP Sara Duterte. May paliwanag niyan si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Isang abogada din. Napakagaling din na abogada, mga kababayan. Dating mayor, dating naging komisyoner ng CUA, mga kababayan. At ayun nga kay Attorney Rowena Guanzon, hindi na kailangan na magkaroon ng attack dog si VP Sara Duterte. Dahil nga, ikaw, Attorney Claire Castro, nasa sayo na yung corona na yan. Kaya nga nilagay ka dyan ni Pangulong Bongbong Marcos para maging attack dog. Kaya hindi na kailangan na may katapat kang attack dog. Dahil hindi din naman kailangan ni VP Sara yun. Marunong naman si VP Sara Duterte magsalita. Hindi katulad ng mga kababayan, alam naman ninyo kung paano magsalita. Ito nga si Pangulong Bongbong Marcos. Halos yung isang linya, mga kababayan, pag binibigkas ni Pangulong Marcos, aabutin ng ilang minuto. Binabasa pa yun. Kailangan talaga ng katulad mo, Attorney Claire Castro, yung bansag na attack dog. Ito, panoorin natin ito. Tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni VP Sara ang attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Yan ang tatak mo. O, di ba, mga kababayan, tatak na ni Attorney Claire Castro yung attack dog. Ayun kay Attorney Rowena Guanzon. At ito, mga kababayan, dito natin mapatunayan na magaling talaga sumagot itong si Attorney Ruth Castillo, mga kababayan. Ay dahil nga sa pinagsasabi nitong si Attorney Claire Castro na itong ating Pangulo ay trabaho, samantalang si VP Sara Duterte ay nagbabakasyon. O ito, panoorin natin ito. Parang kasi marami yung pwedeng itanong sa tanggapan ni OVP nga lamang po. May parameters ba ito, ma'am? Halimbawa, ito po yung magandang itanong po sa inyo. Kahapon po, ang sabi po ni Attorney Claire, sa katanungan nga dito po sa usapin po ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno, ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon. Si VP, nasaan? Nasa dahig daw po ngayon, the Netherlands. Mali pala ako, mga kababayan. Aksyon pala. Hindi pala trabaho. Aksyon. Samantala itong si VP Sara Duterte ay bakasyon. O, ito, patuloy natin ito. So, ang Pangulong Marcos po daw, aksyon, habang yung iba, nagbabakasyon. Pwede ho ba namin kayo hingian po ng opinion o kasagutan sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa pagpunta ni VP Sara sa dahig ngayon? Oh, yes sir. Opo. Pwede naman po. Iyon na nga sir. Actually, I think this is also parang I take it upon myself na naging personal objective ko na rin to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President. Kasi nga, alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions na naka-enumerate dyan. Pero bilang the second highest in the land, automatic po na kung ano yung mga obligasyon ng Presidente, yan din po ang obligasyon ng Vice President, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong nailalabas. And with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa OVP? On the issue na nasa Hague po si Ma'am, si Vice President,
sir, kahit naman po siguro sinong anak, Tama. kung pwede na lang, hindi ka na nga umuwi. Kung Tama. pwede na lang, doon ka na matulog sa Tama. loob ng kulungan para masamahan ang tatay mo na 8 years old na nakakulong Tama. sa ibang bansa. It is now, ito po yung, kasi syempre, ilan po yung anak ni PRRD, they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunso nag-aaral pa. They take turns in going to visit the father. And this time, umikot na naman po yung kanilang rotation. This time, kailangan niya na naman. And hindi ko po alam sir kung bakasyon mo matatawag yung pagbisita sa kulungan. Ito mga kababayan, matatawag ba na bakasyon? Yung ginawa ni Vice President Sara Duterte? Nadalawin niya itong si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa dahig mga kababayan? Kung hindi ninyo pinakulong, kung hindi ninyo pinakidnap, itong si dating Pangulong Duterte, papunta doon sa dahig. Pupunta ba itong si Vice President Sara Duterte? Diyan sa dahig na yan? Hindi yan pupunta. Kasalanan ninyo yan. Kayo ang dapat sisihin. Napakalayo ng lugar na yan mga kababayan. 16 na oras yung biyahe. Tapos nagtitiis si VP Sara Duterte sa napakahabang biyahe para lang makita yung kanyang ama doon, na ayun nga sa mga bagong balita ngayon, butot balat na lang. Napakawalang hiya naman ng administrasyong ito. Napakawalang hiya naman ng tagapagsalita ng Pangulo na ito. Sabagay mga kababayan, ano bang maaasahan? Iwala ngang utang na loob yung kanyang amo. Paano pa kaya itong kanyang tagapagsalita? Sabi nga niya pa mga kababayan, butot balat na lang itong si dating Pangulong Duterte. Pero ayon naman sa kanyang pamilya, okay lang naman. Nasa maayos naman na kalagayan. Isipin mo na lang, Atty. Claire Castro, butot balat na itong si dating Pangulong Duterte, 80 years old. Pero nakuha mo pang sabihin, nakulang lang siya sa ehersisyo. Saan ka nakakita ng ganitong klaseng tao? Di bang mayroong utak itong babaeng ito? Nagbibiro ka ba? O talagang nagtanga-tangahan ka lang, hinayupa ka? Ito mga kababayan, papatuloy natin. So, hindi ko po makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte. And hindi po dahil nandun siya sa dahig ay natutulog yung opisina. Tama. Hindi po dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay komprente na hindi gagalaw. Ang operations po hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss. Tama. Diba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala pong ganyan, lalo na sa gobyerno. Tama. Because they are covered by civil service rules. And there are competent and able people in the office of the Vice President na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si Vice President. Galing. Opo. And the Chief of Staff, of course, is there supervising everything. Pag lang po may mga important decisions, it has to be cleared with the Vice President. Oh, yan ang ano mga kababayan. Yan yung isa sa mga nakikita nating dahilan kung bakit dumista na siya. Itong si Atty. Claire Castro, ayaw niya na ipagkumpara sila nitong si Atty. Ruth Castillo dahil magaling itong isa. Samantalang itong isa, itong si Atty. Claire Castro, magaling din naman yan. Hindi naman pwedeng maging abogada yan mga kababayan kung hindi magaling. Kaso nga lang, yung kagalingan niya, yung katalinuhan niya, ay hindi niya ginagamit sa maayos. Magaling sana. Kung sana ginagamit lang sa kabutihan yung kanyang yung kanyang katalinuhan. Kaso nga lang, nagpapagamit sa mga kababayan sa mga tao na may mga maiitim yung budhi. O katulad na lang ng administrasyong ito. Ano bang masasabi mo sa administrasyong ito? Ako noon mga kababayan talagang sumusuporta ako kay Pangulong Marcos. Dahil isa ako sa mga kasakasama sa mga pangangampanya noon. Gumagastos tayo mga kababayan ng sarili nating pera, gasolina para suportahan itong si dating Pangulo, itong si Pangulong Marcos. Para suportahan itong si Pangulong Marcos. Pero nga, nung nakita natin na hindi na tama yung kanyang mga pinagagawa, bakit pa natin susuportahan?
Bakit patuloy pa tayo magpapabudol sa mga ganitong klaseng leader ng ating bansa? O yun ang hanggang dito lang muna bago tayo ma-high blood. Takot ka din pala para ka eh. O, shout out tayo kay Cyril Sibandal, attorney Mikey Gugugo. maraming salamat Shout out rin kay Danilo Calao, kay Robert Sagun, kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan Bulacan, kay Mysterious Girl, kay 123 Let's Go, shout out na rin kay Danilo Mesiano, shout out na rin kay Rolando Bukor, shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan shout out na rin kay Buit Pedroso, kay Sit ng Camarines Norte, shout out kay Herminia, shout out sa iyo idol, shout out na rin kay Dantis Saifel, at kay Amo Ungus, at kay Binoki TV. Excuse me. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ngitang lahat. God save the Philippines.